Sa araw na ito ay tatalakayin natin ang isang kasong kriminal na yumanig sa China noong 2013. Bandang alas 5 ng madaling araw noong ika-30 ng Hunyo 2013, habang naglilinis ang dalawang manggagawa sa Luyo Island sa Guangdong Province, napansin nila ang isang bagay na nakasabit malapit sa mabatong bahagi ng dalampasigan at nang lapitan nila ito upang tingnang mabuti ay natuklasan nilang isa pala itong maleta. Kapansin-pansin nakakaiba ang anyo ng maleta sapagkat napapalibutan ito ng isang bakal na hawla na yari sa mga metal na tubo at bukod pa rito ay mahigpit itong binalot ng mga kadena at nakakandado. Sa kabila ng pagkakakulong nito sa bakal, mukhang bago pa rin ang maleta at wala itong palatandaang luma o basta na lamang itinapon. Sa unang tingin ay naisip ng mga manggagawa na maaaring may mahalagang laman ang maletang ganoong kahigpit ang pagkakaselyo. Ngunit napansin din nilang may matinding mabahong amoy na nagmumula rito kaya matapos ang maikling pag-uusap ay nagpasiya silang ipagbigay alam ito sa pulisya. Hindi nagtagal ay dumating ang mga otoridad sa lugar upang siyasatin ang natuklasan. Matapos alisin ng mga pulis ang bakal na hawla at buksan ang maleta, bumungad sa kanila ang isang nakakagimbal na eksena. Sa loob nito ay naroon ang isang bangkay ng babae na wala ng ulo at nasa matinding yugto ng pagkabulok. Batay sa pagsusuri ng mga forensic expert, tinatayang nasa edad 20 ang biktima, humigit kumulang 5 talampakan at 3 pulgada ang taas at halos 1 buwan na ang nakalipas mula nang siya ay pumanaw. Maliban sa impormasyon ay wala nang ibang natagpuang ebidensya sa loob o labas ng maleta na maaring magbigay ng pagkakakilanlan sa biktima. Kaya bumuo ang pulisya ng isang espesyal na task force upang tutukan ang kaso. Sa kabutihang palad, hindi nagtagal ay nakapagbigay rin ng ilang mahalagang impormasyon ang mga forensic expert. Napansin nila ang isang tattoo sa harapang bahagi ng hita ng biktima na malapit sa tuhod. Ang disenyo nito ay kahawig ng isang pusa bagamat sa unang tingin ay maaari rin itong mapagkamalang isang seahorse. Dahil wala namang permanenteng residente sa Luyo Island, naniniwala ang mga investigador na imposibleng doon mismo nagmula ang bangkay. Wala ring nakitang anumang bakas ng paghila sa paligid ng maleta kaya inisip ng task force na maaaring inanod lamang ito mula sa Siaogan City na ilang milya lamang ang layo mula sa Luyo Island. Dahil sa palagay na ito ay agad nilang sinimulang suriin ang mga ulat ng mga nawawalang tao sa Siaogan nitong mga nakaraang buwan. Habang isa-isang sinusuri ang mga kaso, isang babae ang agad na nakatawag ng pansin sa mga pulis. Ang nawawalang babaeng ito ay halos kaedad ng natagpo ang bangkay at ang kanyang pangalan ay Xiaoping. Ilang taon na ang nakalipas ay lumipat siya sa Siaogan kasama ang kanyang asawa upang magtrabaho sa isang pabrika. Noong ika-8 ng Abril 2013, umalis si Xiaoping papasok sa trabaho ngunit hindi na siya muling nakauwi. Ilang buwan siyang hinanap ng kanyang asawa sa iba't ibang lugar sa Siaogan at maging sa ilang karatig na probinsya, subalit wala silang anumang natagpuang bakas. Dahil dito ay sinubukang alamin ng task force kung siya nga ba ang babaeng nasa loob ng maleta. Gayunpaman, matapos ang masusing beripikasyon ay lumabas na walang tattoo si Xiaoping at isa rin siyang ina ng 3 anak. Samantala ay ipinakita ng forensic examination na ang biktimang natagpuan sa maleta ay hindi pa kailanman nanganak kaya malinaw na magkaibang tao sila. Nagpatuloy ang task force sa pagsusuri ng iba pang ulat ng mga nawawalang tao sa Siaogan ngunit wala silang natagpuang sinumang tumutugma sa mga katangian ng biktima. Sa halip na lumiit ang saklaw ng kanilang investigasyon ay lalo pa itong lumawak. Kung hindi taga Siaogan ang biktima, napag-isipan ng mga investigador na maaaring nagmula ang maleta sa mas mataas na bahagi ng ilog na dumaloy patungo sa Siaogan Port. Gayunpaman, 3 magkakaibang ilog ang konektado sa daungang ito at dumara ng mga ito hindi lamang sa mga lungsod kundi pati sa maraming karatig lugar na may milyon-milyong residente. Dahil dito, humingi ng tulong ang task force sa pulisya ng mga kalapit na lungsod upang ikumpara ang kanilang mga talaan ng mga nawawalang tao. Gayunpaman, pare-pareho ang naging tugon ng mga ito na wala silang naitalang kaso na tumutugma sa mga katangian ng natagpuang babae. Sa puntong iyon ay nagsimula ng mabahala ang mga kasapi ng task force.
Napakahirap hanapin ang pagkakakilanlan ng isang tao sa napakalawak na populasyon. Karaniwan ding nakikita sa mga kasong tulad nito na may kaugnayan ang krimen sa relasyon o matinding alitan at madalas na hinihiwalay ang katawan upang mahirapan ng mga otoridad na matukoy ang biktima. Habang wala pa ring malinaw na direksyon ng investigasyon, muling nakapagbigay ng mahalagang impormasyon ang mga forensic expert. Sa mas detalyadong pagsusuri ng bangkay, may nakita silang 2 bilugang bagay sa bahagi ng dibdib ng biktima. Ang bawat isa ay may timbang na humigit kumulang 1 libra at kulay ginto at halos malinaw ang itsura. Ayon sa mga forensic expert, posible itong mga silicone implant na ginagamit sa breast augmentation at matapos makipag-ugnayan sa isang cosmetic surgery facility na kumpirma ang kanilang hinala. Bukod pa rito ay ibinahagi rin ng doktor ang isang napakahalagang detalye na ang mga implant ay may English brand name at kabilang sa isang British brand na tinatawag na Negor. At ang nag-iisang otorisadong distributor ng naturang brand sa buong China ay nasa Wuhan at maingat nilang itinala ang lahat ng bentahan. Dahil sa impormasyong ito ay nakita ng task force ang posibilidad na matukoy ang pagkakakilanlan ng biktima kaya agad silang nagtungo sa Wuhan upang suriin ang mga record ng distributor. Hindi nagtagal ay nakuha nila ang talaan ng mga naibentang implant. Lumabas na 29 na pares lamang ng ganitong silicone implant ang naipamahagi sa buong bansa na ipinadala sa mahigit 10 ospital at nagamit ng 15 babae. Sa pamamagitan ng mga contact information na iniwan ng mga pasyente ay matagumpay na nakontak ng mga investigador ang 14 sa kanila. Iisa lamang ang hindi nila makontak, isang babae na nakatira sa Zhuhai, Guangdong. Dahil dito ay agad na nagtungo ang task force sa Zhuhai at doon nila sinuri ang record ng babaeng ito sa isang cosmetic hospital. Ang babaeng hindi nila makontak ay si Jin Qingwei na 22 taong gulang noon at tubong Yulin, Guangxi. Ayon sa tala ng ospital, 6 na cosmetic procedure na ang kanyang pinagdaanan at ang pinakahuli ay isinagawa noong ika-23 ng Abril 2013 kung saan siya ay sumailalim sa breast augmentation. Nang ihambing ng mga investigador ang serial number ng silicone implant na nakarecord sa ospital sa implant na natagpuan sa bangkay, eksaktong magkapareho ang mga ito. Matapos ang operasyon ay inatasan din ng ospital si Jin Qingwei na bumalik para sa regular na check-up bilang bahagi ng standard na pagmumonitor. Ngunit hindi siya bumalik sa nakatakdang petsa noong ika-10 ng Hunyo. Nang makausap ng pulisya ang kanyang pamilya ay nalaman nilang hindi na rin nila makontak si Jin Qingwei mula pa noong ika-8 ng Hunyo. 17 taong gulang pa lamang siya nang lumipat sa Zhuhai upang magtrabaho ng mag-isa at ayon sa kanyang mga kamag-anak, masayahin at palakaibigan ng kanyang personalidad. Kalaunan ay nakapagbukas pa siya ng sarili niyang tindahan ng mga damit ngunit dahil humina ang negosyo ay napilitan din itong isara. Bago ang insidente ay naghahanap na siya ng panibagong trabaho kaya noong una ay hindi agad nag-alala ang kanyang pamilya nang hindi siya makontak. Habang tumatagal at wala pa rin silang balita mula sa kanya, nagsimula silang maghinalang may hindi pangkaraniwang nangyari. Dahil dito ay nagsampa ng ulat sa pulisya ang ama ni Jin Qingwei. Ikinuwento rin ng kanyang nakakatandang kapatid sa mga investigador na matagal nang may tattoo si Jin Qingwei at ang disenyo nito ay isang pusa. Dahil tumutugma ito sa tattoo ng natagpuang bangkay ay lalo pang tumibay ang hinala ng mga otoridad. Upang tuluyang makumpirma ang pagkakakilanlan, hiniling ng pulisya sa Shaoguan sa kanilang mga kasamahan sa Yulin na kumuha ng DNA sample mula sa mga magulang ni Jin Qingwei. Nang matapos ang paghahambing, napatunayang ang walang ulong bangkay na natagpuan sa Luyo Island ay si Jin Qingwei nga. Noong ika-4 ng Hulyo 2013, 4 na araw matapos matagpuan ang maleta ay sa wakas natukoy na rin ng pulisya ang pagkakakilanlan ng biktima. Mahigit 250 miles ang layo ng Zhuhai mula sa Shaoguan kaya nais malaman ng mga investigador kung paano siya napunta roon. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagsisiyasat, natuklasan nilang ang huling lugar na pinuntahan ni Jin Qingwei bago siya mawala ay hindi Zhuhai kundi Shenzhen na mahigit 60 miles ang layo. Ayon sa isa niyang kaibigan,
Bumiyahe si Jin Qingwei papuntang Shenzhen kasama ang kanyang nobyo na may business trip doon. Pagdating nila nung ika-6 ng Hunyo ay pansamantala siyang tumuloy sa bahay ng isang kaibigan. Ngunit dahil may ibang lakad ang may-ari ng bahay ay sandali lamang silang nagkita bago ito umalis, kaya naiwan si Jin Qingwei na mag-isang nanatili roon. Pagsapit ng tanghali ng ika-8 ng Hunyo, tumawag si Jin Qingwei sa kaibigang iyon at sinabi niyang may nakatakda siyang art photoshoot kasamang isang photographer kinahapunan. Masaya ang tono ng kanyang boses sa kanilang pag-uusap, ngunit matapos ang tawag na iyon ay wala nang sino man ang muling nakakontak sa kanya. Nang siyasatin ng mga pulis ang talaan ng kanyang mga tawag ay nalaman nilang dalawa ang kanyang ginagamit na cellphone. Ang huling tawag sa unang telepono ay naitala noong 12:40 ng tanghali noong ika-8 ng Hunyo. Samantalang ang huling tawag sa ikalawang telepono ay 2:42 ng hapon sa parehong araw. At ang kausap niya ay ang photographer na nakausap niya para sa photoshoot. Ayon naman sa kapitbahay ng bahay na tinutuluyan niya, nakita nila si Jin Qingwei na umalis bandang 3:00 ng hapon at hindi na nila ito muling nasilayan pagkatapos noon. Dahil dito, isa sa mga unang naging tanong ng mga investigador ay kung maaaring ang photographer ang responsable sa kanyang pagkawala. Agad na sinimulan ng task force ang pagsisiyasat tungkol sa photographer. Hindi nagtagal ay sinabi ng kaibigan ni Jin Qingwei na ang photographer pa ang unang nakapansin na may kakaiba sapagkat matagal niya itong hinintay sa lugar ng kanilang usapan ngunit hindi ito dumating. Kaya tumawag siya upang magreklamo na kinansila ni Jin Qingwei ang appointment at hindi sila sinipot. Ayon sa photographer, may 2 pa siyang kasamahan na dumating na rin sa lugar at naihanda na nila ang lahat ng kagamitan para sa photoshoot. Ngunit hindi dumating si Jin Qingwei at hindi na rin nila siya matawagan. At nang kapanayamin ng pulisya ang 2 niyang kasamahan ay pareho nilang pinagtibay ang pahayag na ito. Matapos mapatunayan ang kanilang mga salaysay, pansamantalang inalis ng pulisya ang photographer at ang kanyang mga kasamahan sa listahan ng mga pangunahing suspect. Bagamat hindi pa natutukoy ang salarin, nakumpirma ng mga pulis na malamang bandang 3:00 ng hapon noong ika-8 ng Hunyo nang may mangyaring masama kay Jin Qingwei. Kaya sinimulan nilang balikan ang bawat kilos niya bago ang oras na iyon. Sa kanilang investigasyon, nalaman nilang hindi pala nagpunta si Jin Qingwei sa Shenzhen ng mag-isa kundi kasama ang kanyang nobyo. Pagdating doon ay umalis ang lalaki patungo sa ibang bansa para sa trabaho at iniwan si Jin Qingwei sa bahay ng kanyang kaibigan. 2 taon nang magkarelasyon ang dalawa at ayon sa mga nakakakilala sa kanila ay maayos at maalaga ang pakikitungo ng nobyo ni Jin Qingwei. Gayunpaman ay natuklasan ng mga pulis na palihim palang may ibang nakakausap si Jin Qingwei. Isang lalaking nakilala niya sa internet na taga Fujian. Ayon sa kanyang mga kaibigan, halos kalahating buwan bago ang insidente ay nakabiyahe pa silang magkasama at balak na rin umano niyang tapusin ang relasyon nila ng kanyang kasalukuyang nobyo. Dahil dito ay sinuri ng mga investigador kung maaaring ang nobyo ang nasa likod ng krimen. Ngunit nang beripikahin nila ang kanyang mga records sa paglalakbay, nakumpirmang wala siya sa China nang mangyari ang insidente at agad lamang siyang umuwi nang mabalita ang nawawala si Jin Qingwei. Bukod pa rito ay wala ring ebidensyang alam niya noon na may iba ng lalaki ang kanyang kasintahan, kaya pansamantala siyang inalis sa listahan ng mga pinaghihinalaan. Sa puntong iyon ay nagbigay ng panibagong impormasyon ang kaibigan ni Jin Qingwei. Ayon sa kanya, ang ipinagitang dahilan ni Jin Qingwei sa pagpunta sa Shenzhen ay upang ihatid ang kanyang nobyong aalis ng bansa. Ngunit ang tunay niyang pakay ay makipagkita sa lalaking nakilala niya online na nagsabing nasa Shenzhen rin siya sa mga araw na iyon at pupuntahan siya. Ayon sa naging investigasyon, ang online friend na ito ay 38 taong gulang, diborsyado at ikinabubuhay ang pagpapautang ng pera na may mataas na interes. Gayunpaman, matapos ang masusing beripikasyon, napag-alaman ng mga pulis na noong araw na nawala si Jin Qingwei ay nasa Fujian pa rin ang lalaki. At 3 araw lamang matapos ang pagkawala nito, saka siya nagtungo sa Shenzhen. Dahil dito ay pansamantala ring inalis ng mga investigador ang online friend sa listahan ng mga pangunahing suspect.
Wala rin silang nakitang ibang personal na alitan ni Jin Chingquei na maaaring magbigay ng motibo. Kaya habang isa-isang nawawala ang mga posibleng sospek ay lalo namang naging misteryoso ang kaso. Kasabay ng pagsisiyasat sa kanyang mga relasyon ay sinuri rin ng mga pulis ang mga nawawala niyang gamit kabilang ang kanyang mga cellphone at 6 na bank card. Kalaunan, natuklasan nilang ang isa sa mga card ay ginamit sa 3 magkakahiwalay na ATM withdrawal na umabot sa kabuuang $9,200 USD. Sa CCTV ay isang lalaki ang nakita sa lahat ng transaksyon. Sinadya nitong itago ang kanyang mukha sa pamamagitan ng paglalagay ng bandage sa ilong at paggawa ng iba't ibang ekspresyon at matagumpay niyang nagamit ang card. Dahil dito, naghinala ang mga pulis na alam niya ang PIN ng bank card ni Jin Chingquei. Habang tinutunton ang lalaking nasa CCTV ay may isa pang mahalagang impormasyong ibinahagi ang nobyo ni Jin Chingquei. Doon lamang nalaman ng task force na siya ay may legal na asawa at 2 anak sa Hong Kong. Gayunpaman, matapos siyasatin ng kanyang asawa, wala silang nakitang anumang ugnayan kay Jin Chingquei o ebidensyang may kinalaman ito sa krimen, kaya inalis din siya sa listahan ng mga pinaghihinalaan. Nang tila wala ng malinaw na direksyon ang kaso, dumating ang isang mahalagang ulat. Natuklasan ng mga pulis na ang 2 cellphone ni Jin Chingquei ay naibenta sa isang electronics store sa Shenzhen ng isang sales clerk na si Huang Shuxian na 28 taong gulang. Ngunit pagpunta nila sa tindahan, nalaman nilang nakauwi na ito sa Shaoguan, ang parehong lugar kung saan natagpuan ang bangkay ng biktima. Dahil ilang araw lamang matapos mawala si Jin Chingquei ay bumalik na siya roon, agad siyang itinuring na isa sa mahalagang person of interest. Sa pagtatanong sa kanya, iginiit ni Shuxian na hindi niya kilala ang biktima at sinabing ang mga cellphone ay ibinenta lamang sa kanya ng kanyang pinsan na si Huang Feishan na umano'y bumili ng mga ito sa murang halaga sa ibang tindahan. Idinagdag pa niyang nagtanong ang kanyang pinsan kung paano tuluyang i-off ang location tracking ng mga cellphone dahilan upang mailipat ang focus ng investigasyon kay Huang Feishan. Sa kanilang pagsisiyasat ay natuklasang 29 na taong gulang si Huang Feishan, walang permanenteng trabaho, nalulong sa pagsusugal at kumikita sa ilegal na pagsasakay ng mga pasahero. Nang balikan ng mga pulis ang galaw ng kanyang sasakyan noong 8 ng Hunyo, napansin nilang bandang 3:00 ng hapon ay pumasok ito sa lugar kung saan pansamantalang nanunuluyan si Jin Chingquei. Pagsapit ng 4:80 ng hapon, pumasok ang kanyang sasakyan sa isang eskinitang walang CCTV at nanatili roon ng halos 7 oras bago muling umalis bandang 11 ng gabi. Nang alamin ng mga pulis ang dahilan, natuklasan nilang may inuupahan pala siyang silid sa naturang eskinita na may rolling door at kasya ang isang sasakyan. Ipinaliwanag ni Huang Feishan na nagsusugal lamang siya roon noong araw na iyon, ngunit walang ibang taong nakitang pumasok o lumabas sa CCTV. Nang hingan siya ng detalye tungkol sa mga kasama niya, hindi siya makapagbigay ng malinaw na sagot at sinabi lamang na mga manggagawa umano sa kalapit na construction site ang mga ito. Gayunpaman, itinanggi ng mga manggagawa na kilala nila si Huang Feishan. Lalo pang tumindi ang hinala ng mga investigador nang matuklasang noong 9 ng Hunyo, isang araw matapos mawala si Jin Chingquei, bumiyahe si Huang Feishan patungo sa Shaoguan. Sa kabuuan ng kanilang pagsusuri, napansin nilang halos nagtutugma ang kanyang galaw at ang galaw ng biktima noong araw ng insidente. Bukod dito ay lumitaw rin siya sa lugar kung saan kalaunan ay natagpuan ang bangkay at nasa kanya pa ang 2 cellphone ni Jin Chingquei. Para sa mga investigador, tila unti-unti nang nabubuo ang larawan ng tunay na salarin. Gayunpaman, mariing itinanggi ni Huang Feishan na isinakay niya si Jin Chingquei papunta sa inuupahang silid at patuloy niyang iginiit na nabili lamang niya ang 2 cellphone sa murang halaga mula sa isang electronics store noong hapon ng 9 ng Hunyo. Bagamat marami ng ebidensyang nagtuturo kay Huang Feishan, hindi pa rin iyon sapat upang tuluyan siyang mapanagot sa korte. Kung magpapatuloy siyang tumanggi at walang direktang ebidensya, limitado rin ang maaaring gawin ng mga pulis laban sa kanya. Upang makahanap ng mas matibay na patunay,
Agad na nagsagawa ng paghahalughog ang task forces sa inuupahan niyang silid. Sa unang tingin ay malinis ang loob ng kwarto, ngunit habang masusing sinusuri ang bawat bahagi nito ay may natuklasan silang mahalagang ebidensya. Sa rolling door, mga siwang ng dingding at maging sa maliliit na bitak ng sahig. Nakita nila ang maraming maliliit ng bakas ng dugo at nang isailalim ang mga ito sa pagsusuri. Nakumpirmang ang lahat ng dugo ay pag-aari ni Jin Qingwei. Nang maiharap sa kanya ang hindi na maikakailang ebidensya, tuluyan ng umamin si Wang Feishan sa krimen at isinalaysay ang buong pangyayari. Ayon sa kanyang pahayag, matagal na siyang nalulubog sa utang dahil sa kanyang pagkahilig sa pagsusugal. Kasabay nito ay kapapanganak lamang ng kanyang asawa sa unang bahagi ng taong iyon kaya lalo pang lumaki ang kanyang problemang pinansyal. Dahil sa matinding pangangailangan sa pera ay nabuo sa kanyang isip ang planong mangidnap ng mga pasahero at kunin ang kanilang mahalagang gamit. Ang mga taong sumasakay sa kanyang sasakyan ang napili niyang gawing target kaya naghanda siya ng lubid at kutsilyo na itinago sa loob ng kanyang sasakyan habang ang kanyang inuupahang silid ang nagsilbing lugar kung saan niya balak isagawa ang kanyang krimen. Noong hapon ng 8 ng Hunyo, ang araw ng insidente, bandang 2:00 ng hapon ay nagtungo si Wang Feishan sa lugar kung saan pansamantalang naninirahan si Jin Qingwei upang maghanap ng masasakay na pasahero. Nagkataon namang palabas si Jin Qingwei noon dahil pupunta siya sa kanyang nakatakdang art photoshoot at matapos silang magkasundo sa pamasahe na 80 yuan o humigit kumulang 12 USD, sumakay siya sa sasakyan ni Wang Feishan. Habang nasa biyahe ay nagsimula ang pagtatalo ng dalawa dahil sa matinding init ng panahon at hindi gumaganang air conditioner ng sasakyan. Nagreklamo si Jin Qingwei tungkol sa kondisyon ng kotse at sinabi niyang hindi makatarungang maningil ng halos 12 USD para sa ganoong klase ng sasakyan. At habang nagpapatuloy ang kanilang pag-uusap ay ilang beses pa niyang pinagsabihan si Wang Feishan. Ayon sa kanyang salaysay, labis siyang napikon sa mga sinabi ni Jin Qingwei. Sa sandaling iyon, nagpasiya siyang isakatuparan ang matagal na niyang binabalak na pangingidnap at pagnanakaw laban sa isa sa kanyang mga pasahero. Sa halip na ihatid ang biktima sa kanyang pupuntahan, dinala niya ang sasakyan sa isang liblib na lugar. Doon niya tinutukan ng kutsilyo si Jin Qingwei, itinali ito gamit ang lubid at pagkatapos ay dinala sa inuupahan niyang silid. Sa loob ng silid, una niyang isinagawa ang sexual na pag-atake laban sa biktima. Pagkatapos nito ay kinuha niya ang relo ni Jin Qingwei, ang 2 nitong cellphone at ang 6 na bank card habang pinipilit din niya itong ibigay ang mga password ng mga naturang card. Sa buong pangyayaring iyon ay paulit-ulit na nakiusap si Jin Qingwei na pakawalan siya. Gayunpaman, hindi siya pinakinggan ni Wang Feishan at hindi nagpakita ng anumang awa. Sa huli ay pinaslang niya ang biktima saka pinaghiwalay ang katawan nito at matapos nito ay inilagay niya ang katawan na wala ng ulo sa loob ng isang maleta. Upang matiyak na hindi lulutang ang maleta kapag itinapon ito sa tubig. Gumawa siya ng bakal na hawla sa paligid nito at nilagyan pa ng mga kadena at kandado upang lalo itong bumigat at maging mahirap buksan kung sakaling may makakita rito. Samantala, ang ulo ng biktima ay inilagay niya sa loob ng isang bloke ng semento. Balak niyang itapon ito sa dagat kasabay ng maleta upang tuluyang maitago ang lahat ng ebidensya. Kinabukasan, isinakay niya sa kanyang sasakyan ang maleta at ang bloke ng semento at bumiyahe pabalik sa kanyang bayan sa Shaoguan upang doon itapon ang mga ito. Ngunit taliwas sa kanyang inaasahan, nang ihuhulog niya ang maleta sa tubig ay hindi ito tuluyang lumubog. Dahil dito, naisip niyang maghanap pa ng malalaking bato upang ilagay sa bakal na hawla at madagdagan ang bigat nito. Gayunpaman, bago pa siya makabalik ay mabilis nang inianod ng agos ang maleta palayo sa kanyang kinaroroonan. Dahil sa takot na may makakita sa kanya, hindi na niya itinapon ang bloke ng semento na kinalalagyan ng ulo ng biktima. Sa halip ay agad siyang bumalik sa Shenzhen at hanggang sa araw ng kanyang pagkakaaresto ay nasa inuupahan pa rin ng kanyang silid ang bloke ng semento na naglalaman ng ulo ni Jin Qingwei. Sa huli ay nalutas ang kakaibang kasong ito sa pamamagitan ng masusing pagsisiyasat at walang tigil na pagsisikap ng espesyal na task force.
Noong ika-22 ng Disyembre 2015, inilabas ng Intermediate People's Court ng Shenzhen City sa Guangdong Province ang kanilang hatol. Hinatulan si Wang Feisha ng parusang kamatayan na may 2 taong reprieve, habang buhay na inalisan ng karapatang pangpolitika at ipinakumpiska rin ang lahat ng kanyang personal na ari-arian. Ayon sa korte, ang dahilan kung bakit hindi agad ipinatupad ang hatol na kamatayan ay dahil matapos siyang maaresto ay nagbigay siya ng kabayaran sa pamilya ng biktima at dahil dito ay isinama iyon sa mga konsiderasyong nagbigay sa kanya ng mas magaan na hatol ayon sa umiiral na proseso ng batas. Gayunpaman, hindi sang-ayon ang pamilya ni Jin Qingwei sa naging desisyon ng hukuman. Ipinaliwanag nila na 3 beses silang isinailalim sa reconciliation process ng korte, ngunit dahil limitado ang kanilang pag-unawa sa Mandarin bukod sa matinding emosyon at pagkalito sa kanilang nararanasan noong panahong iyon, hindi nila lubos na nauunawaan ang nilalaman ng kasunduan at napirmahan nila ito nang hindi ganap na naipapahayag ang kanilang tunay na saloobin. Noong una, inamin din ng pamilya na isinasaalang-alang nila ang naging kalagayan ni Wang Feisha. Lumaki siya sa isang pamilyang may iisang magulang. Pinalaki ng kanyang mga lolo't lola mula pagkabata at nang mangyari ang krimen ay wala pang 6 na buwang gulang ang kanyang anak na babae. Dahil dito, nag-alinlangan pa silang magpasya kung patatawarin ba siya o hindi. Subalit nang tumatagal ang proseso ng kaso, sinabi ng pamilya ni Jin Qingwei na hindi nila nakita ang anumang taus-pusong paghingi ng tawad mula sa pamilya ni Wang Feisha. Dahil dito ay nanatili silang hindi kontento sa naging pinal na hatol ng korte. At dito nagtatapos ang malungkot na kaso ni Jin Qingwei. Higit pa sa isang investigasyong kriminal, nagsisilbi rin itong paalala na sa ating pang-araw-araw na pamumuhay ay hindi dapat mawala ang ating pag-iingat sapagkat hindi natin alam kung kailan maaaring magkaroon ng panganib. Ang pagiging mapagmatiyag at maingat sa bawat sitwasyon ay isa sa mga mahalagang paraan upang maprotektahan ang ating sarili at ang mga taong mahalaga sa atin.